Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po nasa pampitong linggo na ganito yung ating ginagawa. Kamusta na po kayo? Kamusta na ang ating buhay? Kamusta na po ang ating mga pamilya? Ang ating mga kalagayan sa buhay? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan, walang karamdaman, at kahit na nangangailangan hindi tayo lubhang naapektuhan. So tayo po ay magpapatuloy at patuloy nating nadamhin ang dakilang pangungusap ng Diyos sa atin mula sa kanyang mga salita. Ngayon pong umaga, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa pagiging maagap o yung tinatawag na proactive. Alam niyo ba na ang proactive ay isa rin sa sinasuggest ng Panginoon, no? Kaugnay sa kanyang muling pagparito. Kaya ating pong papansinin sa isang kabanata na nagmumula sa sulat ni Mateo ang tatlong esensyal ng pagiging maagap sa pagparito ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo? So tayo po ang lahat ay humingi ng biyaya sa Diyos at tayo po'y manalangin sa umagang ito at hayaan natin na tayo huwag samahan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Halika, tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito sa pagbibigay mo sa amin ng isang malayang pagkakataon upang kami ay makapag-aralan ng iyong salita at kami matulungan ng iyong salita para lubos naming maunawaan ang salita na ipapahayag niyo po sa amin, lalong-lalo na itong pagiging maagap namin, Panginoon, kaugnay sa iyong muling pagparito. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, biyayaan kami ng iyong dakilang presensya at pagsama sa amin sa panahon ng aming pag-aaral muli. O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Alam natin na lahat ng bagay na nararanasan natin ngayon ay may malaking bahagi sa mga bagay na ibinangako ng Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang pagparito. Lalong-lalo na sa kanyang pagparito kasama ang iglesia na kanyang kukunin. So, ang ating pong magiging basihan ng salita ng Diyos, bahagi ng ating pag-uusapan ay may kinalaman po rito sa tatlong segment na ito. At itong segment na ito ay tatlong esensyal ng pagiging maagap kaugnay sa pagparito ng Panginoon. Ano nga ba ang pinapaalala ng Panginoon sa atin patungkol sa pagiging maagap o yung pagiging proactive natin sa kanyang muling pagparito? Dito po sa unang bahagi ng Kabanata 25 ng Mateo ay mapapansin natin sa unang 13 talata. Siguro familiar na tayo doon sa kwento nung 10 dalaga, di ba? 10 dalaga, 5 matalino, 5 hangal. So mapapansin ho natin dito na ang layunin nito ay ipakita na sila ay mag-aantay at sila ay makararanas ng tinatawag na delay o pagbalam ng pagdating ng lalaking ikakasal. So, ang naging problema dito ay yung 5 dalaga na tinawag na hangal ay naroon sa kalagayan na kung saan parang hindi nila napaghandaan yung kakailanganin while waiting for the groom na kanilang nais na maatinan, mapuntahan. So, mapapansin ho natin, nag-fail ho sila. Instead, na makita ho nila yung pagkakataon na sila ay makasama, hindi ho sila nakasama. Bakit? Kasi hindi nila napaghandaan. Hindi sila, sangayon po sa pagkakwento nito, sila ho ay nagkulang. Alam natin ang pagiging maagap ay pagkalkula natin doon, o yung tinatawag na proactive ay yung pagkalkula natin sa mga bagay na maaari nating ma-experience along the way doon sa proseso. So, na-anticipate ng 3 dalaga o ng 5 dalaga na matatalino ang tawag sa kanila na kahit na ito'y mabalam,
meron pa rin silang iluwan. At yung 5, hindi ho nagbigay pansin dun sa maaring maging aberya. So nakita ho natin, sila ho napunta doon sa kalagayan ng pagiging alanganin. Alanganin bakit? Kasi mapapansin ho natin dito sa pagkakataong ito na kung saan sila ho ay hindi ho nakabahagi. Paano ipinakita ng matatalinong dalaga? Sabi nga, yung pagiging maagap nila, pagiging handa, pagkakaroon nila ng preparasyon, pagkakaroon nila ng mga bagay na esensyal na kakailanganin para masustain nila yung pag-aantay. At ang kanilang ginawa ay nagkaroon sila ng ekstrang gawi, no? Yung pangangailangan para maipagpatuloy nila yung ningas at hindi aandap-andap yung kanilang liwanag. Dahil sa hindi alam kung anong oras o panahon darating ang Panginoon, kaya kailangan natin sa buhay na ito, bahagi ng pagiging proactive natin. Siguro magandang makita natin ngayon dito yung paano ba natin mapapanatiling masigla, paano ba natin mapapanatiling buhay yung ating pananampalataya. Kaya kailangan pagdating ng Panginoon ay makita natin yung kalagayan natin sa harapan niya na tayo ho'y nakahanda. Pinakikita ho rito na kinakailangan nating maging matalino. Bakit? Kasi alam natin na kapag pumasok po yung bagay na hindi po nararapat at malalagay tayo sa alanganin na parang hindi handa, palagay ko po, so kung napakalaking problema nito. Kasi naalala ko po doon sa talata na kung saan ito nagmula, nakita ho natin yung dalaga ay yung 5 hangal na dalaga ay humihingi doon sa 5 matatalino at yung mga matatalino naman nag-suggest, sige bumili na kayo. Para bang kung iisipin natin sa panahong ito, kung tayo mag-iisip ay i-interpret natin, hating gabi inutusan sila ng matatalino, sige bumili muna kayo. Pero mapapansin ho natin, ang point naman nakabili yata, pero ang punto, matapos sila makabili, hindi na ho sila nakapasok at hindi na sila pinapasok at sila ho ay sinabihan na hindi po kayo nakikilala. So again, makikita natin paalala ito para sa ating pagbabantay o pag-aabang doon sa panahon na kung saan darating at naisin nating makasama sa pagbabalik ng Panginoon. Alam natin na sa panahong ito, marami hong nangyayari sa mundo, marami hong nangyayari sa ating bansa, at alam ko na ito ay isang pamamaraan para ang buhay ng mga mananampalataya mabaling sa kung saan. Pero ganun pa man, sa atin po, siguro po ang maliwanag na mensahe rito kung bakit ito binanggit, dahil alam natin ito ho yung tugon doon sa naunang kabanata, no? Sa chapter 24 ng Matthew, na kung saan sagot ito ng Panginoon dahil sa uncertainty of time, dahil sa kalagayan na kung saan ang Panginoon hindi maliwanag kung kailan babalik, pero tiyak babalik, binanggit niya ho ito na kailangan nating maging matalino in the sense nung pagiging maagap, no? Bantayan natin mga aspeto na dapat nating matutunan para po tayo ay hindi po mauwi doon sa kalagayan na tayo ho ay nagpabaya. Pangalawang bagay na nakita ho natin dito, yung pong may kinalaman po sa pagiging katiwala ng Panginoon. Binanggit din dito ng Panginoon, bahagi ng kanyang mga, ewan ko po, series of parable, direct, indirect, itong binanggit niya rito. Kaugnay sa pagbabalik ng Panginoon, huwag nating kakalimutan na ang mga bagay na kanyang ipinamahala sa atin tulad ng pahiram na buhay, pamilya, trabaho, kayamanan, no? Lahat ng bagay na maaring inilagay sa atin bilang tayo'y katiwala, dapat po nating bigyan ng pansin. Ano po? Dahil nagtakda ang Diyos sa ating buhay ng tinatawag na pagsusulit. Alam mo natin na
Hindi lang ho ganito ang buhay dahil darating po ang time na tayo hong lahat ay magsusulit sa harapan ng Panginoon at kung saan tayo po ay itong bahaging ito ay parang ang Diyos ay naglakbay, no? Yung kaharian ng Diyos ay paglalakbay ng isang hari na kung saan inintras niya yung kanyang mga kayamanan doon sa mga piling napili, no? Napiling katiwala. At alam natin tayong lahat isa sa mga piniling katiwala ng Diyos na nilagay o nilagak ng Diyos yung kanyang mga bagay na ipamamahala sa ating buhay. Na kailangan na sa kanyang pagbabalik, pagdating ng kanyang pagbabalik, kinakailangan maagap nating nasunod yung kanyang mga pag-uutos. Bakit po? Napansin natin, may tatlong ilustrasyon dito na tinawag ang Panginoon yung tatlong katiwala. Unang katiwala ay pinamahalaan ng 5,000 talento, yung isa 2,000 talento at yung isa ay 1,000 talento. At mapapansin po natin na kaagad na dinala nung pinagkatiwalaan ng 5,000 talento at kanyang ginugol ito doon sa mithi nung haring naglakbay. Ganun din ang pinagkalooban ng 2,000 na ganun din ang kanyang ginawa. Pero ang katakataka, yung pinagkalooban ng 1,000, hindi ho niya sininop at hindi siya naging maagap doon sa time frame na ibinigay sa kanya ng Diyos. Doon sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos, no? Na hindi niya ginawa yung ipinag-uutos ng Diyos. Alam ho natin, tayo hong lahat, nandito ho ang salita. Pinapaalala ho sa atin, pinapasunod ho sa atin yung kanyang mga pamantayan at kanyang sinasabi rito kung ano yung kanyang expectation. Alam natin ang Diyos, hindi ho siya kailanman nagkulang sa ating buhay. Hindi ho siya nagkulang. Andiyan dyan yung mga paalala niya, nandiyan dyan yung salita niya. Bawat hakbang, bawat ating gagawin ay nandiyan dyan na sa banal na kasulatan. Ang kailangan lamang ho natin na makita ho dito sa kanyang pagbabalik, maging handa na ho tayo. Alam nyo, kailan pa tayo magiging handa? Tayo ho ba'y magiging handa kapag nandiyan na, harapan na ang Panginoon? Hindi po. Kaya nga po niya hindi pinapaalam yung kanyang pagbabalik. Kaya po niya ipinapaalam sa atin na kinakailangan tayong maging handa, kinakailangan tayong magkaroon ng panahon para maupo at para pag-isipan, para gawin yung kanyang mga ipinag-utos. Ibinibigay niya ho sa atin ang pagkakataong ito. At masasabi ho natin, kumpleto ang Diyos. No? Hindi lang siya nagplano ng magagandang bagay sa ating buhay, kundi minarapat din niyang ilagay yung mga hakbangin, yung mga pagkilos, yung mga pamamaraan. Dito lahat yan sa banal na kasulatan. At hindi natin maikakatwiran sa Diyos kapag humarap na tayo sa pagsusulit sa Kanya na sabihin natin, Panginoon, hindi ko po alam . Alam niyo po, nakalagay na ho yan dito. No? Mapapansin na ho natin na yung tatlong ito may mga magkakaibang taglay o kaloob na pinagkatiwalang Panginoon, pero mapapansin ho natin nang bumalik ho ang Panginoon mula sa kanyang paglalakbay. Alam natin parang si Lord nung siya ay umakyat sa langit, para ho siyang naglakbay at binili na niya mga alagad, darating din siya sa gayong kaparaanan at ipinapaalala niya sa atin na tayo po ay kinakailangang maging aware doon sa paalala niya. So, dapat nating makita na ito ay may takdang kaakibat na pagbibigay ng tinatawag na gantimpala, no? So, mapapansin natin doon sa unang dalawa na tumugon, no? 5,000 5,000 talents parang kapag ginamit mo na yan, ang tawag sa'yo parang risk taker ka. Samantalang yung 2,000, pwede nang tawagin na parang caretaker. At yung tumanggap na 1,000,
Instead na i-invest niya, binaon niya sa lupa. Kaya ang tawag sa kanya undertaker. So, mapapansin ho natin na itong tatlong ito ay nagpakita po ng halimbawa sa atin. Hindi natin dapat minosin ang sarili natin. Huwag natin sabihin na, hindi, maliit lang pinagkatiwala sa akin ng Diyos, kaya maliit lang na pagpapahalaga yung gagawin ko. Hindi po. Kinakailangan po the same amount of commitment, the same amount of care sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Huwag nating mamaliitin ang mga bagay na binigay ng Diyos. Tandaan niyo po, diyan ho magmumula yung komendasyon. Kaya nga ang paggawad ng Panginoon sa kumita ng 5, no? Parehas lang din sa kumita ng 2, no? Kasi mapapansin ho natin dito, no, lumapit yung tumanggap ng 5,000, anong sabi niya? Wika niya, Panginoon, ito na po yung 5,000 ibinigay niyo sa akin at heto pa po ang 5,000 tinubo ko. Anong sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita, no? Pamamahalain kita sa malaking halaga. See? Yun ang komendasyon do sa nagbigay ng 5,000, tumubo ng 5,000. However, lumapit din ang tumanggap ng 2,000. Ito po, Panginoon, ang ibinigay ninyong 2,000, ito naman po ang tinubo ko. Anong sinabi ng Panginoon? Ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa mas malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. See? Nakita po natin, na parehas ang komendasyon na iginawad ng Panginoon doon sa tumugon. Kasi yung Diyos, di niya tinitingnan kung anong kalagayan. Maaari sigurong iniisip natin, ay, pastor yan. Ay, ano yan, leader namin yan. Malaki ang, hindi po. Huwag nating pabababain yung gagawing gawad ng Diyos. Kasi alam nyo, ang gawad ng Diyos dito sa atin, kung ano yung ating ginawa, meron niyang katampatang tugon mula sa Panginoon. Parehas yung binigay na komendasyon. Parehas yung binigay na word of encouragement doon sa 2 alipin. However, yung tumanggap ng 1,000 at ibinaon niya, yun ang pumasok doon sa kalagayan na kung saan mapapansin natin malungkot na sitwasyon, no? Sabi ron sa verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Anya? Gumagapas kayo ng hindi nyo tinamnan, nag-aani kayo ng hindi nyo hinasikan, natakot po ako. Kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Take note, natakot siya, ibinaon niya yung salapi ng kanyang Panginoon at pagkatapos sinosoli na niya sa Panginoon. Sa palagay nyo, ang response ng Lord doon? At hindi. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo pa lang, gumagapas ako sa hindi ko tinamnan, nag-aani ako sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo inilagak sa bangko? No? Para yung concept natin ngayon, parang may bangko naman noon, pero mga traders. No? So, mapapansin ho natin, ang nais ng Panginoon ay makakuha ng pakinabang sa lahat ng nagkatiwala sa ating Diyos. Gaano man ito kalaki, gaano man ito kaliit, meron siyang ini-expect na kukunin. No? So, alam nyo, ang nakakalungkot dito, pag hindi ka nasumpungang tapat, hindi ka nasumpungang maagap, at di mo ginawa agad yung pinag-utos ng Panginoon, you might be in danger of 3 things. Number 1, remove from being a servant. Remove the talent that God entrusted to you, and you are removed forever in the presence of God. So, tatlo ho yung pwedeng mangyari na tayo ho ay maalis, no? Sabi ron ng Panginoon, no? Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit kaunting na sa kanya ay kukunin pa. Tapos, itapon sa kadiliman
Sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doon tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Alam natin, this is a place where ito yung kakasadlakan ng tao na kapag hindi tumalima o hindi naging maagap sa mga bagay na ninanais ng Panginoon. Alam niyo, ang pagiging maagap sa Panginoon, lalong-lalo na kaugnay sa pagdating ng Panginoon, siguro ngayon natin i-maximize, ngayon natin gamitin. Maraming nagsasabi na we are much closer than those people believe back then in those days na kung saan sila ay naniwala na babalik na si Lord. Tayo ho ang mas malapit ngayon kasi alam ho natin prophecies from different man of God reveal that the coming of Christ is very much closer than it is today. So, tandaan natin yung sabi ni Martin Luther, no? Ganito dapat ang maging gesture ng ating buhay. Live as if Christ died yesterday, rose this morning, and is coming back today. Yun po yung dapat nating pakatandaan na kailangan tayong maging maagap. Huwag na ho tayong magpatumpik-tumpik sa panahong ito. Lalong-lalo na sa mga nararanasan ho natin ngayon. Yan ho ay may kinalaman sa mga palatandaan na si Kristo ay muli nang babalik. Yan ho yung mga bagay na pinaalala sa atin. So, dapat nating makita sa panahong ito, tayo ho'y tinawag na mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, and we need to be proactive in that truth na kung saan tayong lahat ay mabuting katiwala o tayo yung mga good steward ng ating Panginoon Kristo. Last thing na makikita ho natin dito, no? Sa verse 31 to I think hanggang 40, na kung saan ito naman po yung pinaalala ng Panginoon na kinakailangan nating maging proactive. Bakit? Kasi darating na ang anak ng tao bilang hari. Kasama ang mga anghel, luluklok sa kanyang maringal na trono. No? Sa panahong iyon, pagbubukod-bukurin niya, o pagbubukod-bukurin niya yung tupa at yung mga kambing. Anong ibig sabihin nitong tupa, kambing? Alam mo natin, yung tupa, ginamit ho yan na analogy para ipakita yung mga anak ng Diyos, yung pinili ng Diyos, yung bayan ng Diyos. While yung mga kambing, ito ho yung tinutukoy na ito yung mga nagpo-profess, nagpapahayag na mga Kristiyano pero hindi naman totoo. So, tandaan natin na may mga binabanggit pang mga hayop sa Bagong Tipan, no? Kung saan pagpapatungkol sa mga tao, no? na dapat din nating maintindihan. May tinawag ding mga baboy. Yung baboy ho, matapos paliguan, matapos lagyan ng perlas, dahil sa likas na hilig niya yung puti, babalik siya sa putikan. Yung aso, binanggit din ho yan sa Biblia. Ito yung mga taong nagsisisi, pero bumabalik din doon sa kanyang isinuka o iniluwa na muli niyang kakainin. So, ang pinaka mainam na paglalarawan ng kalagayan ng isang Kristiyano ay ang tupa. So, mapansin ho natin dito, ginamit ng Panginoon ito para ipakita ang isang katotohanan na ano ba ang mga gawain ng tupa. Proactively, makikita ho natin dito na nilagay sa kanan, no, yung tupa, at nilagay sa kaliwa yung mga kambing, at sinabi nung hari, kayong mga nasa kanan, halik kayo rito. Pinagpala ng Ama. Pumasok kayo at manirahan sa kaharian hinanda para sa inyo mula ng likhain ng sanlibutan. No? Just try to imagine na meron na palang gano'n, ano? Na hinanda bago pa likhain o mula pa likhain ng sanlibutan. Ano? Anong sabihin ng Panginoon? Sapagkat ako'y nagutom,
inyong pinakain, uhaw, inyong pinainom. Ako'y naging dayuhan na inyong pinatuloy. Ako'y walang maisot na inyong pinaramtan, may sakit na inyong dinalaw, na bilanggo na inyong pinuntahan. So, napansin ho natin, sumagot ho yung mga matutuwid. Sabi niya, Panginoon, kailan po namin nakitang nagutom kayo ay nakitang nagutom na aming pinakain o nauhaw na aming pinainom? O kailan namin kayo nakitang naging dayuhan na aming pinatuloy o walang maisuot na aming pinuntahan? Yun ang issue. Ang sabi rito, at kailan po namin kayo dinalaw na nakitang may sakit at dinalaw na sa bilangguan namin? Sinabi ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak na kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Tandaan natin yung salita. Ano man bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, para sa kapwa, huwag nating aalisin yung isipan sa Panginoon natin yung ginagawa. Minsan di ho ba? Parang minsan kapag may ginawaran tayo ng kabutihan o tulong, minsan pag nakaramdam tayo na hindi naman worth tong tinulungan ko, minsan parang namamali na kagad tayo ng isipan. No? Dapat isipin natin, ano man ang gagawin natin sa kapwa natin, pagtulong, lalong-lalo na sa panahong ito, na meron hong pandemya, na meron hong pangangailangan, mapansin ho natin, na ang pagtugon po na dapat ilagay natin sa ating isipan, whatever I do to the least of this brother, I do it for the Lord. Amen po ba? Kailangan gawin natin ho ito para sa Panginoon. Huwag nating isipin na lugi. Tandaan nyo, kapag inisip natin sa Panginoon natin ito ginawa, kahit na ano pang maging response ng tao, kung hindi siya maging mabuti sa iyo o kung hindi niya kilalanin, okay lang yun. Kasi alam mo, na ginawa mo ang mga bagay sa Panginoon. Di ba? Dahil sa ginawa mo yan sa Panginoon, alam mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Ikaw ay pinagpala ng Diyos. At sabi nga ng Panginoon, ginawa niyo yan sa akin. No? Kaya kayo yung mga pinagpala. No? At of course, sinabi naman ng mga nasa kaliwa, no? Sa verse 41, sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Ito yung isa pang nakakatakot. Kayo'y pasaapoy at di namamatay, na ihinanda para sa dyablo at sa kanyang kampon. Tandaan natin, ang impyerno talaga hindi hinanda para sa tao. Hinanda yan para sa kampo ng dyablo, sa dyablo at sa kanyang kampon. No? Tandaan natin yan. So, ano yung nangyari? Sapagkat ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. At sasabihin ng kaliwa, lumayo. Sasabihin sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Sabi kayo, hindi namamatay. Ayun. Ako'y naging isang dayuhan. Hindi ninyo pinatuloy. Nawala ng maisuot, hindi ninyo pinarangkan. Ako'y may sakit na sa ninyo dinala. At sasagot sila, Panginoon, kailan po namin nakitang nagutom ka? Hindi naman talaga nagugutom ka, Lord. Nauhaw siya. Naging dayuhan. Nawala ng maisuot. No? May sakit. O nasa bilangguan. At hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanilang hari, sinabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. See? Tandaan natin, walang masasayang. Sa pagiging maagap natin, walang masasayang. Bakit? Kasi alam natin, lahat ng ito ay mayroong dahilan, lahat ng ito ay may layunin, no? Lahat ng bagay na ginagawa natin may layunin, maging ang pagkakataong ito na ginagawa natin may layunin sa Panginoon.
Wala hong luging bagay. Basta ito'y ginawa sa ngalan ng Panginoon at ito'y ginawa ng buong puso. Walang lugi. No? Sa kaharian ng Diyos, tandaan natin, lahat ng bagay na ginawa natin, nakatala ho yan. Naalala niyo ho ba? Yung banggit doon sa Revelation 20, lahat ng ginawa natin nakasulat sa mga aklat. Lahat. Maging yung ginawa ng masama, nakasulat po yan. Lahat ng tao, palagay ko, may tanging aklat na sinulatan ng ating mga gawa. Kaya, wala ho tayong maitatago sa Panginoon. Wala tayong maikukubli sa Kanya. Lahat tayo hayag. Maging ang kasalanan, hayag yan sa harapan ng Panginoon. Kaya, dapat nating pag-isipan, no? Yung kinahinatnan nitong mga taong to. Itinaboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. No? Kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Abot po pala hanggang 46 yung ating usapan. No? So, mapansin ho natin dito, no? Na niliwanag ito ng Panginoon para makita natin pagdating ng takdang panahon, tayo po ay haharap sa presensya ng Diyos. Sangayon ho yan sa pahayag ni Paul, no? Sa 2 Corinthians 5:10, na kung saan tandaan natin tayo ay haharap sa hukuman, tatayo sa hukuman ni Kristo para ipagsulit ang mga bagay na ginawa natin dito sa lupa. Pagka tayo'y gawaran sa bagay na ating mga ginawa. So, kailangan nating maging proactive, lalong-lalo na sa mga bagay na ginagawa natin. Alam nyo, ang proactiveness natin sa buhay ay ito ho yung bagay na ibiniling sa atin ng Diyos na ginawan natin ng pagsunod. Hindi lang basta pagsunod, pinag-isipang pagsunod at hindi ho basta ginawa lang natin ang mga bagay, kundi ginagawa natin ito ng buong puso at dinededicate natin sa Panginoon. So, nakita ho natin sa tatlong esensyal nitong pagiging maagap, no, kaugnay sa Panginoon, ay mapapansin ho natin dito na talagang meron hong yung una, mapapansin natin yung 5 dalaga na hangal na binanggit po rito, sila ho ay hindi ho kinalala. Yun namang sa pinamahalaang 3, isa doon hindi kinilala dahil ibinaon lang sa lupa. Hindi niya sinunod yung gustong mangyari ng hari na naglakbay. Kasi ang gusto ng hari na naglakbay, inegosyo niya. Pero hindi niya ninegosyo. Ibinaon niya sa lupa. Parang ganyan din pwedeng mangyari sa buhay kapag hindi ho natin ito ginamit. Pangatlo, yun po, no, yung ating mga ginagawa ngayon, wag ho nating sabihin na wala naman ito. Meron ho, lahat ho ng ginagawa ho natin, lalong-lalo na yung pagtugon natin sa ating pong kapwa, sa pagtulong na ginagawa ho natin sa kanila. So, nawa po patuloy nating makita na kailangan natin dahil because of yung tinatawag na uncertainty, no, of His coming, because of alam natin wala tayong, sabi nga ng Lord, miski nga siya hindi niya alam, nung nandito siya hindi niya alam kung kailan siya babalik, nor the angels in heaven, only the Father. But we all know na alam natin, kaya nagsabi ng gano'n ng Lord dahil kanyang full obedience, although He was a God. Alam natin na alam na niya yan. Pero dahil in full obedience, sinubject niya yung sarili niya maging doon sa katotohanan na as the time na binabanggit niya ito sa kanyang mga alagad, sinabi niya, hindi niya alam. Ni anak ng tao, hindi niya alam. But then again, alam natin, He is God, and alam natin na alam niya kung ano yung mangyayari. So, hayaan po natin na tayo pong lahat ay manatili sa pagiging proaktibo o pagiging maagap sa pananampalataya.
siguro pag natapos ho itong pinagdaanan natin ito, marami tayong natutunan, marami tayong lesson na mga aral na natutunan mula sa Panginoon, and even sa ating mga prayers, sa ating mga daily devotions, nakita natin yung pangungusap ng Panginoon. Kaya nga po, patuloy ho tayo sa kalagayang ito. Ipanalangin natin na somehow malipap na ito ng patuloy nating ma-maximize yung panahon. Siguro magandang balikan natin yung ating mga kapatid na patuloy na napanghihinaan at mapalakas mula sa salita ng Diyos. So, ito po yung ating miti, ito po yung ating panalangin sa umagang ito, na nawa tayong lahat ay masumpungan na nakahanda, masumpungan ng Panginoon na handa na rin magsulit, handa na sa kanyang pagbabalik, handa na magsulit, at handa na rin humarap sa kanyang paghahatol na darating sa ating buhay. Magpalakasan po tayo at patuloy na magpanalanginan. Ito lang po ang tanging paraan para tayo po ay makapagpatuloy. Maging maaga po tayo bilang mga Kristiyanong tinawag. So, sa oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin at itaas natin ang mga prayers na ating pong minimiti sa Panginoon. So, ipagpe-pray po natin ang mga sumusunod na kahilingan ng mga kapatiran. Alam natin na kailangan po ang panalangin sa mga kapatiran, na kailangan pong sila ay mabigyan ng ibayong kalakasan. So, ayan. So, meron akong prayer request dito na patuloy na pag-bless sa mga faithful givers sa kabila ng pandemic. Okay. So, ito isa rin paalala natin. Hindi ho porke tayo ho ay nasa pandemic ngayon, yung ating hong mga ginagawang katapatan sa Diyos, no, ay kakalimutan na natin, no. Alam natin magkasabayan na ating hong gagawin, no, para mas lalong mabless ang ating buhay sa gitna ng ating hong kakulangan. Huwag nating kakalimutan ang ministeryo natin, yung ministeryo ng giving. Ano po? At ako po'y nagpapasalamat dahil sa mga patuloy na kapatid na nagbibigay sa ministeryo, at patuloy nyo pong masusuportahan ang inyong gawain, ang minister ng gospel at iba pang mga pagawain. At salamat sa mga patuloy na nagbibigay dahil makailang beses na tayong nagbigay ng mga pag-aayuda. Salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At for those na gusto at willing na makibahagi dito sa pagpapatuloy na ito, sige po, at bukas po ang ating ministeryo, no, sa inyong gagawing pagtulong. At hindi lang ho ito malilimitahan dito, maging dun sa mga kaibigan natin nasa abroad. For those of you na willing and you are capable na mag-send ng tulong, we are open and more than willing to receive your helps, no? At alam niyo po, may mga lugar tayo, mga churches po tayo na nangangailangan po talaga ng pagkain. Alam niyo, ang pinakapangunahing sinusupply natin ay bigas, kasi madali na yung ulam So bigas, at of course hindi naman natin hindi nyo naman mapapadala yung inyong mga bigas. You can send it to just inform us kung magsisend kayo sa ministry ng Emmanuel's Living Gospel Church, kasi meron ho tayong mga sinusupply ang mga kapatid na wala po yung mga kinakapos, yung mga iba hindi ho na bibigyan ng ayuda. So for you, para maging involved dito sa ating pagtulong, pagkalinga natin sa mga kapatiran, lalo na yung talagang walang-wala, please do, because it helps. At sa umagang ito, tayo po ay mananalangin at patuloy nating ipanalangin yung mga kahilingan ng mga kapatiran, yung mga gawain,
patuloy po natin idalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po muli sa inyo at dinadalangin namin sa iyo ang ministeryo ng aming mga kapatid sa J. Lohim. Patuloy mong pagpalain ang buong kongregasyon. Si Pastor Elma, patuloy mong abutin at patuloy mong abutin yung kanyang mga manggagawa roon, yung kanyang anak na nasa abroad, si Ara. Patuloy na pag-iingat mo sa at ang buong staff ng Clinic Hospital na kanilang pinaglilingkuran. Pamilya Brother Mel, dalahin ko, patuloy pagkilos mo sa kanyang mga anak at sa buong Carlos family, Lord, ng kumilos. Ganyan din, O Diyos, ang patuloy na pagpapala mo sa gawain sa Payatas, pangunguna ni Pastor Kevin Buelva. Lord, bigyan niyo po ng biyaya, lalo-lalo na yung mga kapatid doon na kapos. Patuloy po, Panginoong, kaming dumadalangin sa iyo na nawa ay patuloy pong mag-originate yung source at patuloy namin silang masuportahan, Panginoon, yung kongregasyon at mga membro mo. Dalangin din namin si Catherine at si Martin, ikaw kumilos, Panginoon, pangunahan. Lord, yung mga kapatiran sa Morning Breeze of Division, sa Quarry Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan, dalangin namin yung household ni Sister Malu at yung mga kapatirang patuloy na nakikibahagi sa aming pong morning live service dito. Ito pong magpala at abutin din ang kanilang mga pangangailangan. Lahat ng mga kaibigan naming Christian churches, pastors, workers, members, Lord, patuloy mong abutin, Panginoon, Pastor Willie, Panginoon, patuloy mong pangunahin yung mga pastor na kasama namin sa ACTS. Lord, yung mga pastor na kapitbahay ko rito, patuloy mong pangunahan. Lord, kayo po kumilos, lalong-lalo sa mga panahon ito. Kumilos po kayo, Panginoon, sa kanyang mga pangangailangan. Lord, yung ELGC Barracks family, patuloy mong pangunahan ang mga manggagawa. Salamat sa mga inisyatibong ginagawa nila. I-bless mo sila, ibalik mo po yung lahat ng mga bagay na patuloy ng ginagawa. Salamat, Panginoon, dahil alam namin yung concern, Panginoon, ay para abutin yung mga needy family, Panginoon, sa amin. Dalangin namin, Panginoon, mga kaibigan namin abroad, Panginoon, mga seafarers, Panginoon, mga nagtatrabaho abroad, patuloy mo ingatan, Panginoon Diyos, saan man sila naroroon ngayon. Ingatan niyo si Brother Mel Pacun, Panginoon, si Irene Huyan, Panginoon Diyos. Dinadalangin namin, O Diyos, ang pagkilos mo kay Perdi, Panginoon, yung kapatid ko, na kung saan, Panginoon Diyos, nawayin maging hindi po siya positibo doon sa pinangangambahang karamdaman, Panginoon, at maging doon sa mga gusto nang umuwi, Panginoon, maging si Brother Jerry Dosal, Panginoon, na kung saan ay nagpaplan ng umuwi dahil sa fear, Panginoon, na mahawa, Panginoon Diyos. Tulungan mo po siya ron, at sa lahat ng mga nasa abroad, even yung kanyang mga anak, Panginoon, Lord, si Girly Dosal, ikaw ang kumilos, Panginoon. Pangunahan niyo po ang lahat ng mga sa abroad, yung anak ko, Panginoon, si May, ikaw ang kumilos. Lord, yung seafarer, sila Joey Sales, Panginoon, na pauwi. Yung aking kumpare, si paring Itoriano, Panginoon, ikaw ang kumilos, Panginoon. At ilayo mo po siya sa anumang disgrasya o kapahamakan. In Jesus' name, ikaw mag-ingat at maglayo sa mga karamdaman. Yung aking inaanak na si Orly, Panginoon, patuloy mo pangunahan, Panginoon Diyos, at yung mga kaibigan, mga kakilala, Panginoon, na trabaho sa barko, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Alam ko na nakahold ngayon ang lahat ng mga seafarer, maging ang mga crew ships, Panginoon. Ikaw patuloy na mag-iingat, Panginoon. Ikaw pong manguna, Panginoon, sa lahat anumang nature ng trabaho, Panginoon. Dalangin ko rin yung aking tiyahin na si Iteram Garingan, Panginoon. Ang kanyang pamilya ay ingatan mo po sa New Jersey. Ilayo niyo po sila sa karamdaman. Panginoon, sa pangalan mo, cover them with your precious blood. At hindi po manaig, Panginoon Diyos, ang anumang mga karamdaman, Panginoon, lalo na sa kanilang buong sambayan, sa kanyang mga anak. Dalayan din namin ang mga frontliners, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon Diyos, ang pagkilos mo sa
sa Acts team na kung saan ay pinangungunahan ng Caliso family ang pagtulong, ang pagsusupply ng mga pangangailangan sa mga needy member ng Acts, at hindi lang mga needy members ng Acts, sa napakaraming mga pastor na kanilang tinulungan. Panginoon, hayaan mo na magkaroon ng maayos na kalusugan, Panginoon. Sister Susan, Sister Brother Ali, Panginoon, Pastor Ali at kanyang mga anak, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa anumang mga karamdaman, Panginoon, at patuloy bless ang kanilang mga buhay. Lahat ng supporter nila, mga kapatid, kamag-anak, i-bless mo po, Panginoon. Bless them, Father God, with an abundance that comes from your wealth, O God. Ganun din yung mga frontliners, doktor, nurses, police, military, yung mga nagme-maintain ng kaayusan. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Pangunahan mo po sila at doon sa mga areas na kung saan maraming pasaway. In Jesus' name, aming dalangin na patuloy mo pong ingatan, Panginoon, sila. Yung aming mga LGUs all over dito sa Metro Manila, Lord, yung mga barangay captain and councils, Lord, we pray na patuloy mo po silang bigyan ng tiyaga sa lahat ng kanilang ginagawa, ng mga follow-ups, mga ina-update nila, inaayos nila. Tulungan niyo po sila sa kanilang pagbibilad sa araw para lang maayos ang lahat ng ito, and maging yung patuloy na pagbibigay ng mga relief ng aming pamahalaang lokal, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mayor, aming vice mayor, Panginoon, o kamalapitan, along malapitan kung kumilos sa kanilang mga buhay. Lord, ikaw magpala sa mga grocery sales staff, security guards, Panginoon, na ginagamit mo, at sa lahat ng mga tumatayong frontliners na nagsisilbi, yung mga online deliveries, Panginoon, lahat ng ito, ingatan niyo po at hayaan niyo, Panginoon Diyos, na patuloy na kumilos, Panginoon. Lord, dadalangin namin, Panginoon, ng mga families, Panginoon, na kung saan ay naririto, Panginoon. Lord, dalangin namin ang Salis family, yung pamilya ni Nanay Sonia, Panginoon, family ni Sir Weng, De La Rosa family, Rodriguez family, Lord, ang pamilya ng Pelenyo, Panginoon Diyos, ang pamilya ng Sumawang, Panginoon, ikaw magpala, Raquel Pacun, Panginoon family, si Kumet at ang kanyang pamilya, Sister Lea Ortiz and family, Lord, sila Sister Ria, Panginoon, sila Brother Ner, Panginoon, pamilyang Liwanag, Panginoon, ikaw ang kumilos. Brother James, Panginoon, patuloy mong pangunahan. Sister Crescencia Mercado, family, Panginoon. Ruby Mapanaw, Panginoon, patuloy mong pangunahan. Rolina Rabanes and family, Panginoon. Gretchen Pajardo, Jesse De La Rosa, Melanie Morel and family, Panginoon. Ellen Arculas, lalo na si Melvin, Panginoon, ingatan nyo, nasa China. Ronald Rodriguez, pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang pamilya nila at mga bagay na kanilang ginagawa. Juanita Rose Cabes, Panginoon. Rock Ales, Panginoon. J.D. Kenya, Panginoon Diyos, patuloy mong panguna. Pusina Sancho, Violeta Nalanggay, family, Panginoon. Pamilya ni Marco Rodriguez, Panginoon. Ni Jen Ortiz, Panginoon. Che Ortiz, Panginoon. Jessica Puno, family. Claire Ortiz, Panginoon. Lorena Tagle, Panginoon. Kanyang pamilya. Benji Arculas and family. Jovid Dawal. Dosal family, Panginoon Diyos. Pamilya, Panginoon, ni Jermaine, yung mga anak, Panginoon, kayo pong kumilos, Panginoon. Damti, Valentin and family. Shermaine Jocado family. Nisa Paz family. Bridget De La Rosa family. Raven Mohan, Panginoon, family. Andre De La Rosa family. John Mark Dasodisido family. Rodora Rabelo, ang pamilyang Rabelo, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, si Ninang Nelda, Panginoon, patuloy mong bigyan ng kalakasan at maayos na kondisyon ng kanyang katawan, lalo nga sa panahon ito na mainit ang panahon. Lord, si Jai, Panginoon, si Francis, ikaw ang kumilos, ingatan niyo po sila at patuloy, Panginoon, na pangunahan ang kanilang mga buhay, Panginoon. At si Flavi Santos at ang pamilya niya, si Kevin at ang pamilya niya, at Sister Malu, Panginoon, kayo pong manguna at lalo na sa family, Panginoon, na patuloy mong ingatan mga anak ko sa malayong lugar, Panginoon. Sama na sila namin. Kayo po ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, maging sa abroad, sa lahat ng nanonood dito, pamilya ni Brother Anthony de la Cruz, Panginoon. Patuloy mong pangunahan, Panginoon, pamilya.
At ingatan nyo, Panginoon, mga pamilya, Panginoon, nakaugnay, Panginoon, sa De La Cruz family, Panginoon. Pangunahin nyo po ang lahat, Panginoon, at bigyan nyo kami ng lakas. Lord, nawa, sa mga susunod na panahon ay maisagawa na namin, Panginoon Diyos, yung gawain sa church. At tulungan mo po kami na maka-update, makasunod sa new normal na aming pong gagawin, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, kami na maging isa kaming responsable mamamayan ng aming lugar. At tulungan mo po, Panginoon, ang aming lugar. Lord, dinadalangin namin na kontrolin niyo po ang virus na yan na mag-spread sa lugar namin, Panginoon. Lord, itatakda ang lugar namin na zero virus, Panginoon, ng COVID-19. Lord, salamat po sa umagang ito at sa lahat, Panginoon, marimang may nanonood sa amin na may karamdaman ng COVID virus na yan, Panginoon. Lord, in Jesus' name, I declare healing, Lord, in Jesus' name. Patuloy mong pangunahan, Panginoon Diyos, ang kalagayan, Panginoon Diyos, ng aming pong mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa kalakasang inyong ibinibigay sa amin sapagkat alam namin, Panginoon, sa iyo lang magmumula lahat. Pagpalain mo rin ang tahanang ito, Brother Darwin, Panginoon, dalayan ko, patuloy na kalakasan, pag-iingat po sa buhay sa bayan. Lord, ikaw magpala, Panginoon, sa aming lahat. At sa iyo namin idinadalangin, Ama, sa umagang ito, itinataas namin since this day is a Mother's Day. Lord, we are lifting those mothers na kabahagi namin at maging hindi namin kabahagi, Panginoon, dinadalangin namin ng mga nanay. Lalo na yung mga nanay na talaga namang walang sawa sa kanilang pagtugon sa kanilang tawag bilang ina ng pamilya. Tulungan mo po sila ngayong Mother's Day kahit na walang panahon para lumabas. Dalangin po, Panginoon, ang biyayang galing sa iyo ay manahan sa kanilang puso't isipan. Patuloy mong tulungan ang lahat ng moms, Panginoon, wherever they are. Dalangin namin, Panginoon Diyos, ang kagalakan, ang biyaya ng kapayapaan ay sumakanilang mga puso at isipan. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at alam ko, Panginoon, they are precious in your sight, Lord. Bless them, Father God, at hayaan niyo, Panginoon, na patuloy silang maging kagamit-gamit para sa layuning nais mo. Pagpapala ay patuloy naming ihinagawad sa lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood, lahat ng kung saan ito aabot. Pagpalain mo ang lahat at makaranas kami ng maayos na kalusugang lahat. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po muli sa ating lahat at isa hong pinagpalang linggo sa ating lahat. Pagpalain po tayo.